Kaugnay pa rin ang desisyon ng Korte Suprema sa Cybercrime Law. Makakapanayam natin yung kabilang panig naman, si Attorney J.J. Dicini, Intellectual Property at Cyberspace Law Professor sa University of the Philippines College of Law. Isa siya sa petitioners laban sa cybercrime law. Magandang umaga po, Attorney Dicini. Magandang umaga, Howie. Okay, unang-una, ano yung reaction nyo na idineklarang constitutional ang online libel at karamihan sa mga probisyon sa cybercrime law? Well, natutuwa ako na at least yung Section 19 on tinatawag nating takedown clause ay na-strike down po ng Supreme Court. Total, pati na rin ho yung Solicitor General, give up po siya dun sa power na yan ng DOJ na magtanggal ng content online. Happy rin po ako dun sa Section 12 na surveillance po by real-time collection of traffic data. Sinrike down rin po ng Korte Suprema yan na hindi pwedeng gawin yan ng walang warrant galing sa Korte. Pero nakakalungkot po yung nabigyan sila ng opportunity na ma-strike down sana yung libel, ang online libel at hindi ho, I guess, sa pananaw po ng Korte Suprema, constitutional yan. At saka po yung double liability or double jeopardy po na also in-uphold po ng Korte Suprema. Pero attorney, sinasabi nga ng mga proponents ng batas, nasa batas na noon pa itong libel. So sinasabi lang na constitutional to ay kahit sabihin ay illegal ito sa internet o sa social media. So why are you so disappointed na maging ganito yung desisyon? Tama, no? So actually kahit habang nandiyan yung TRO ng Cybercrime Prevention Act, ang libel naman talagang punishable yan under the revised penal code at kahit online libel pasok dun sa revised penal code. Pero ang sinasabi ko kasi dyan, ang nakakalungkot tungkol sa libel, maraming libel cases kasi na directed at talagang broadcasters, sa mga periodista na ang nagdadala mga public figures, kung hindi mga politiko, mga tao na involved in public discussion, na dapat hindi naman sila hindi ganun kadali dapat sa kanila makapag-bring ng ganyang klaseng kaso. Dapat na-dismiss yan. In fact, eventually na-dismiss. Pero napeperwisyo kasi dyan, yung media natin, yung freedom of the press po. So sa akin parang, ang threat po niyan ang dinadala yung libel case, hindi para makulong yung periodista sa libel, kasi na-dismiss naman yung kaso, pero para patahimikin. Yeah. Parang censorship po siya. Yun po sa akin ang masama sa libel. So attorney, ang sinasabi nyo, yung issue hindi yung internet libel mismo, pero libel in general. Opo, libel in general. At tingin ko po, ang libel kasi, dahil sa yung mga kaso na nadadala, ang mga nagdadala ng kaso, mga public figures, no? So katulad nung, for example, yung kay Senator Soto, dapat hindi siya entitled mag-bring ng libel case. Gawa ng public figure po siya. Pero nagdadala pa rin sila ng mga kaso na ganyan. At ang natetreten niya, yung ating mga vloggers natin, yung mga online netizens natin. So, ang gusto pa na sana natin is kung talagang naperwisyo kayo, pwede naman kayo mag-file ng civil case. Yun po yung sinasabi natin. Ma-decriminalize sana at mag-file na lang sila ng civil case for money damages. Okay. Ngayon, idineklarang constitutional nga ang online libel, no? Ano yung posibleng magbago ngayon? May nakikita ba kayong pagdami ng mga libel cases na ukol sa mga social media content tulad ng mga tweets at Facebook posts dahil dito sa decision na to? Actually, kaya pala, one of the things na na-discover ko nung na-file yung nung lumabas itong issue tungkol sa online libel, nung nakausap ko yung mga cybercrime units ng PNP, NBI, pati sa Department of Justice, mga nasa 50% ng kanilang caseload puro libel. Na talagang marami talagang nagsasampa ng kaso para sa Facebook na libel or yung mga ganyang social media na libel. So ang tingin ko, hindi natataas siguro yon pero magme-maintain pa rin. Okay. Itong mga kasong to ay final to even before the law, no? So how are they handling it? Ano yung pananaw ng batas tungkol sa libel na nagaganap sa internet bago nagkaroon ng cybercrime law? Actually, meron ng Korte Suprema na case na umabot sa Korte Suprema, no? Ito yung tungkol dun sa Pacific plan holders. Nag-file ng case si Ambassador Yuchenko, umabot na ng Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema na ang online libel or libel through the internet, isang punishable na offense yan. So ang tingin ko, isang challenge kasi sa online libel is
ma-identify mo ba yung tao? Sakali, kung Gmail account lang na hindi mo naman malaman kung sino yung tao, yun yung challenge. Pero kung social media kasi, napapadali. Gawa ng alam mo mismo kung sino ang nagsabi ng statement. At madali siyang i-prove. Pero itong case na sinasite mo, ibig sabihin niya na regardless of the Supreme Court decision, may pananaw na yung batas. Online libel has already been declared a form of libel. Correct. Ang sabi ng Korte Suprema as early as 2010, na ang significant doon sa decision na yon, sinabi ng Korte Suprema, pag magpa-file ka ng online libel, kailangan mo mag-file doon sa kung saan residente yung complainant. So kung yung complainant ay taga Quezon City, sa Quezon City ka magpa-file. Doon kasi sa kaso na yon, naka-file yung kaso sa Makati, samantalang si Ambassador Yuchenko, resident daw ng Manila. Kaya sabi ng Korte Suprema, dismiss yan sa Makati, i-refile yan sa Manila. So parang ang understanding ko ngayon, itong issue o controversy tungkol sa online libel at decision ng Supreme Court tungkol dito, parang it's making a mountain out of a molehill? Hindi naman. May mga legitimate concern ng ating mga netizens. No? Kasi alam nila, sila yung posible magiging target niyan. So, concerned sila na yung kalayaan nila para mag-post, mag-express yung sarili nila, matatamaan ng libel law kasi sila naman yung makakasuhan. Pero on the other hand, it's about responsibility rin. Maganda rin naman na malaman ng tao na may mga consequences yung mga ginagawa nila online. Okay, maraming salamat po, Attorney J.J. Maraming Ticini. salamat. Thank you.